Hello everything and everyone! Magluluto tayo ngayon ng talbos ng tingkahoy. Pero bago yon, bibiyahe muna tayo ng Nueva Vizcaya para kumuha ng talbos ng kamuting kahoy or cassava leaves. At ayan, nagsama pa ako ng tropa, o diba bongga? At sa mga hindi nakakaalam kung ano ang itsura ng talbos ng kamuting kahoy or cassava leaves, ganyan po, ayan. Diba ang lago, ang ganda, ang pananim ng aking lola. O yan, tingnan nyo mabuti. Kaya lang ang problema pagdating namin dito sa Benguet na yan ang itsura, medyo lanta na siya. At syempre, magluluta na tayo para hindi mas lalong malanta ang ating cassava leaves. Ayan, himay-himayin natin ang dahon ng cassava or talbos ng kamuting kahoy. Ayan, pigain natin gamit ang asin para mawala po yung dagta at saka yung pait ng dahon. Ganyan po ang sinabi ng friend kong Bicolana at saka Ilongga. Ganyan. At syempre sunod nating hiwain ang panggisay, mga bawang, mga sibuyas, mga luya, pansahog or panggisa sa dahon ng kasaba. At para magkaroon ng kunting sipa or anghang ang ating ginataang talbos ng kamuting kahoy ay lagyan natin ng siling haba. Ayan, sunod nating hiwain or himayin ang tinapa. Wag natin kakalimutang lagyan ng tinapa, mas masarap po. Pero kung ayaw nyo ng tinapa, pwede nyo lagyan ng karne o kaya kung anong gusto nyong ilagay. Pwede rin siguro yung karne ng manok, ganun. At syempre, bago natin ilutong ating gata, i-fry muna natin ang ating tinapa para mas lumabas yung lasa. At dahil hindi po ako makaakyat sa puno ng niyog na ito, gagamit na lang ako ng Coco Mama Fresh Gata unang piga. Walang pinagkaiba sa niyog. Mas mahirapan ka pa kung niyog ang gagamitin mo. Kaya itong Coco Mama na lang ang gagamitin natin. Ayan, diretso na nating pakuluan ang ating Coco Mama Fresh Gata. At dahil gutom na ako, sabay-sabay nating ilagay ang mga bawang sibuyas at saka luya. Pwede nyong lagyan ng paminta kung gusto nyo. Ayan, at syempre, halu-haluin, i-mix-mekos, pakuluin natin ang ating gata. At pag kumulo na siya, ilagay na natin ang dahon ng cassava or talbos ng kamuting kahoy. Ayan, syempre, i-mekos-mekos natin. I-mekos-mekos lang para mahalo yung gata sa dahon. At huwag din natin kakalimutan na habang nagme-mekos tayo, lagyan natin ng konting asin para hindi siya maalat kasi ilalagay din natin ang tinapa. Konting asin lang. Ayan, o diba ang sarap. Ihalo-halo, i-mekos-mekos hanggang sa maluto, hanggang sa mag-dry po yung gata niya para mas masarap. At muntik ko nang makalimutan ang siling habang ilagay. Ayan, hayaan natin kumulo hanggang sa mag-dry kagaya niyan. Mas masarap pag ganyan po ang ating ginataang dahon or talbos ng kamuting kahoy. At ayan na nga, luto na ang ating ginataang talbos ng kamuting kahoy. At dahil sa sarap ng niluto ko, napakain ng salad ang asawa ko. O diba, bongga?